Muli po ay amin pong ipinauunawa na kaya po kami nandirito sa social media dahil ito ang utos ng Diyos, utos sa mga tunay na Kristiyano. Hindi kami nandirito upang manira o upang saktan ang kalooban ng kahit na sino, kundi ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos na kanyang ipinagagawa sa mga tunay na Kristiyano. At muli ay amin pong ipinapaalala na ang mga punong relihiyon, mga pinuno ng mga relihiyon na ito, kailanman, uulitin ko po, kailanman sila ay hindi sinugo ng ating Panginoon Diyos at maging ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw na hindi po sila mangangaral na nagmula sa Diyos. Nawa ang talatang ito ay lubos po nating maunawaan, sapagkat kung tunay tayong Kristiyano at tagasunod ni Kristo, atin pong mauunawa ang mga talata ng Biblia. At kagaya ng ating mababasa, ito po ay para sa mga tao na nangangaral, subalit hindi mga isinugo. Sabi nga sa gawa, at paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo. Ngayon, ang mga taong ito ay batid natin na nangangaral. At ang iba sa kanila ay kahit patay ang ilaw ay marunong magbasa ng Biblia. Kung tawagin nga ng iba ay magagaling na tagapagturo. Subalit, tanggapin natin ang katotohanan na gaano man sila kagaling, gaano man sila kahusay, nananatili pa rin ang katotohanan hindi sila tagapangaral ng Diyos at ni Kristo. Kaya baliwala ang ginawa nilang pangangaral, at ang mga tao na nakinig sa kanila at naniwala ay hindi nakarating sa tunay na pananampalataya. Bagkus, sila ay dinala nila sa mali na pananampalataya sapagkat sila ay hindi mangangaral ng Diyos. Bagkus, aminin man sa hindi, sila ay sa dyablo. At sa lahat ng mga relihiyong nakikita natin, alam natin na ang Iglesia Katolika ang nauna. Yan ang nakatala sa kasaysayan. Ibig sabihin lang, lahat ng mga sumunod na relihiyon na kumopya sa Katolisismo, nangangahulugan lamang na hindi sila nakarating sa katotohanan, sapagkat ang aral na tinanggap nila ay aral na mula sa mga hindi isinugo o hindi kay Kristo. At mula sa Katoliko ay humiwalay ang isang pare. Yan na si Martin Luther. At nagtayo siya ng kanyang sariling samahan. Sila yung tinatawag ng mga Protestante. Kaya mula nang lumabas si Martin Luther, nagkaroon na ng pagbabago sa mga nagpapakilalang Kristiyano. Dumami na ang mga relihiyon na kumalat sa buong mundo. At kagaya ng inyong nakikita, ayan ang ilan. Subalit, sa kabila na ang Protestante umalis sa Katolisismo, at ganoon din ang mga Saksi ni Jehovah, mga Sabadista, at mga MCGI, Iglesia ng Diyos, etc. Napakarami pang iba. Subalit kapansin-pansin na sa lahat ng ito, mayroon silang pagkakapareho.
Bagaman at sila ay humiwalay na sa Katolisismo at sila ay nagkakaroon pa ng mga pagtatalo o debate sa isa't isa. Ang lahat ng relihiyong ito ay mayroong tinatawag na common belief o yung karaniwan ng doktrina. Ano yung doktrina? Doktrina na si Kristo ay Diyos. Kaya kapansin-pansin na sa lahat sa kanila, Kristo, Diyos ang kanilang pagtuturing. Nangangahulugan lamang na iisa pa rin ang katuruan ng lahat ng ito. Pamula sa Katoliko hanggang sa pinakamaliit na relihiyon na lumitaw sa mundo na nagpapakilala ng Kristiyano, kanilang kinikilala ang Kristo bilang Diyos. Ngayon, dahil sa napatunayan natin na ang mga tagapangaral na ito hindi isinugo at sila ay hindi rin mangangaral ng mula sa Diyos, ano ba ang isang katangian ng mga taong ito, ng mga mangangaral na ito ayon sa Biblia? Ito ang maliwanag na binabanggit ng talata na ang mga bulaang guro na lilitaw ang kanilang pagkakakilanlan, palihim silang magpapasok ng mga maling aral. Yun ang pagkakakilanlan. Ngayon, dahil sa meron silang common doctrine, meron silang common belief na si Kristo ay isang Diyos, alamin naman natin ngayon, ito ba ay tama o maling aral? Sumasang-ayon ba ang katuruan o doktrina na si Kristo ay Diyos? Sumasang-ayon ba ang Ebanghelyo ni Kristo, ang salita ng Diyos o ang Biblia sa ganitong uri ng doktrina? Kagaya ng ating mababasa, sang-ayon sa mga apostol, malinaw na nakasulat, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yan ang pananampalataya ng mga apostol. Nangangahulugan na pananampalataya ng mga apostol salungat sa aral na itinuturo ng Katolisismo at ng iba pang mga relihiyon. Kaya, base doon sa ating binasang talata kanina na ang bulaang propeta o bulaang guro ay magtuturo ng maling aral, nangangahulugan na taliwas sa Biblia ang pagtuturo na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ay base sa talatang ito. Ngayon, tanungin natin, ano ba ang pagpapakilala ni Kristo sa kanyang ganang sarili? Kagaya ng ating mababasa, maliwanag na nakasulat sa Biblia, ito'y pananalita mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Datapwat na ipinagsisikapan niyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. At ito ay hindi ginawa ni Abraham. Maging ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mismong sarili, ipinakikilala niya na siya ay isang tao. Kaya, kitang-kita natin, taliwas ang aral na si Kristo ay Diyos. Ito ay wala sa Biblia at kontra, labag sa aral ng banal na kasulatan. Kaya sa mga membro ng mga relihiyon na ito, kaya naman at maliwanag na mababasa sa talata, alin ang inyong papanigan? Ang turo ng mga bulaang propeta o bulaang guro, o ang turo mismo ng Panginoong Jesucristo? Wala nang magiging pagbabago sa mga relihiyong ito.
Hindi na sila gagawa ng anong paman na pagkilos upang itama ang kanilang maling aral. Sapagkat yan ay sadyang inihula na ng banal na kasulatan na mangyayari. Ano na lang ang dapat gawin? Ang mga kaanib sa mga iglesia na naitatag sa mundo na nagpapakilalang Kristiyano daw sila, yun na lang ang pwede magbago, ang mga member. Subalit ang iglesia na inyong kinaaniban ay hindi na yan magbabago. Patuloy na yan sasakay sa maling aral. Bakit? Sapagkat yan ay kaganapan o yan ang magiging katuparan ng hula ng Biblia na ang mga bulang propeta ay lilitaw sa kapanahunan natin at magtuturo sila ng ibang Yesus. Kaya sa inyo po na naniniwala na si Kristo ay Diyos, dalawang bagay lang po ang pwede nyo puntahan. Una, panatilihin nyo ang inyong pananampalataya bagamat mali, o di kaya saliksikin nyo ang banal na kasulatan at alamin nyo kung nasaan ang tunay na katwiran at ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. So, paano po? Good luck po sa inyo at naway kahabagan po kayo ng Diyos na maunawaan nyo kamalian. Huwag po kayong papayag na manatiling mali kung gusto nyo ng kaligtasan. Kung hindi, dyan na lang po tayo. At patuloy nyo pong tangkilikin ang mga maling aral sapagkat may itinuturo ang Panginoong Jesucristo sa mga taong nagnanais na maligtas. Yan po ay mismong pananalita ng Panginoong Jesucristo. Sana huwag natin baliwalain kung tunay tayong kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila ang iisang Diyos na tunay. Yan po ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi masama ang manindigan. Subalit lagi natin tatandaan, ang paninindigan nagiging kapaki-pakinabang kung ito ay nasa tama. Sana po maunawaan nyo. Susunod ba kayo sa sinasabi ni Kristo o susunod kayo sa gusto ng sarili nyo? Kayo ang magpasya, kayo ang nakakaalam, at kayo ang parurusahan kung magkamali kayo ng desisyon. Salamat po.